Diyan at syempre, good morning mga boss. Ngayong umaga ngayon makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada para gabayan tayo sa magiging dagay ng panahon. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Jessie, at good morning rin sa ating mga boss. Mr. Cada, unahin na po muna natin ito nga low pressure area na kahapon pa natin binabantayan. Ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito at saang-saang areas po ito nagpapaulan? Yung binabantayan nating low pressure area kasalukuyan nasa vicinity po ito ng Kasiguran Aurora at halos yan po yung mga kaulapan ang nagbibigay ng mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Kung minsan ay malakas, kung may thunderstorm, yan po ay sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi po ng Kabisayan. At so bukod pa po dito sa LPA na ito ay meron na naman bang panibagong sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility? Kung sakali man po, ano bang areas ang apektado nito? Sa patuloy na pagbabantay natin, may nakita tayong cloud cluster kahapon at tuluyan na nga itong naging ganap na isang low pressure area. Ito po ngayon ay dito sa karagatan at nasa loob na po ng PAR. Halos ang layo niya ay 770 km. Yan po ay sa east ng Virac, Catanduanes. Yung pong tinatawag nating advanced cloudiness o kaulapan nito o yung tawag natin trap ng LPA, yun po yung nagdudulot ng mga paulan dito sa may bahagi ng Eastern Visayas at gayon din po sa may area o some part ng Mindanao. Tawag po natin dyan trap of LPA at inaasahan natin na pag ito ay tuluyang mag-i-intensify, nandyan ang posibilidad na maging isang tropical depression ito pero patuloy pa rin tayong magbabantay. So medyo mataas pa rin po, no? Dahil nasa karagatan pa rin yan, kaya mataas pa rin po ang posibilidad na ma-develop ito sa pagiging bagyo. At kung sakali man po, Mr. Cada, ano po ang ipapangalan natin dito at pang ilang bagyo na ito taong 2014? Kung patuloy na mag-intensify ang nasabing LPA, posible nga pong itong ating LPA sa nakikita natin ito. Halos malawak na ngayon ang kanyang kaulapan. Papangalanan na natin itong bagyong si Carding. Ito ang 11 bagyo para ngayong taon ng 2014. At Mr. Cada, base nga po sa mga climatological records, tuwing buwan ng September ay meron po tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo na posibleng makaapekto o pumasok sa ating area of responsibility. Meron po bang pagkakataon na lalagpas sa 3 yung average na bilang ng bagyo na nakapasok sa bansa natin? Yes, Jessie, base sa ating climatological record, ito yung halos data na kung saan from 1948 hanggang kasalukuyan, nagkaroon tayo ng bagyo na 6 na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nangyari noong 1978, 6 na bagyo ang pumasok sa PAR at gayon din nasundan noong 1993, 6 din ang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At sa 6 na yan, noong 1978, halos 2 ang naglandfall o tumama sa kalupaan at samantalang noong 1993, ang nagkaroon naman po ng pagtama sa lupa ay halos 4. Dito naman sa ating slide nito, makikita natin dito yung halos ang galaw o track, average track ng bagyo pag month ng September. Ibig sabihin, halos ang track o general direction pag month ng September ay almost north-northwest o northward, kaya ina-expect natin ang pagtama sa lupa pag may bagyo pag September, either dito sa may bahagi ng Northern Luzon o kaya po ay sa may extreme Northern Luzon. So naintindihan na nga po natin mga kababayan, kaya po lalo na sa mga kababayan natin dito sa Luzon at northern part ng Luzon at extreme northern Luzon, dapat po ipatuloy tayong mag-monitor sa lagay ng panahon dahil tayo yung madalas na posibleng mag-landfall o tamaan nitong mga bagyo kung sakali man na sila ay mag-landfall. At Mr. Cada, bilang panghuling katanungan na lamang po, magiging maulan pa rin ba nga asahan natin sa mga susunod na oras? Ibahagi niyo po sa amin ang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast. Dahil nga po sa 2 low pressure area nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, asahan po natin ang halos makulimlim o cloudy sky sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din po sa Kabisayaan. At dito rin po sa may bahagi ng Mindanao, particular po sa may Caraga region, ang Zamboanga Peninsula, at dito rin po sa may Northern Mindanao, expect po natin ang mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. At sa hapon o sa gabi, ang chances pa rin po ng biglaang pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm ay ating inaasahan. At dito nga po sa Metro Manila, kahapon nakaranas tayo ng biglaang malakas na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Expected pa rin po natin yan. Kaya mas maganda, magdala pa rin po tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil ngayong araw na ito at sa susunod na 24 hours, halos makulimlim ang panahon at nandyan po ang inaasahan nating mga pag-ulan.
Maraming salamat po, Mr. Kadat. Ayan nga po, narinig nga natin, no, madalas tayong makakaranas ng mga pag-ulan ngayon. At dahil Webes pa lamang po, marami pa sa atin ang papasok sa eskwelahan at syempre sa opisina. Huwag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil mataas nga po ang tsansa na makaranas tayo ng maulan na panahon. Maraming salamat po sa kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa ang Panahon TV. At yun muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa.